beloved Boss Mike Cervera. Umapi kay Duterte. Oh, kita nyo naman ang itsura. Akala mo, papatay na. Ganyan lahat yung mga taga-suporta ng mga satanista. Oh, eto. Tingnan ninyo, itsura. Pasok! Lahat ng umapi kay Duterte. Oh. Umanda kayo. Wala. May balik yan. Tingnan nyo itsura. Galit na galit si Kuya. Kuya! Oh. Siguro naman kung may tatawagin kayong adik, bangag, wag na ako Wag na ako Kitang-kita naman na siguro sa itsura. Nasaan na yung mga DDS na mahal natin? Eto, yung kakampi ninyo, Hoy! Yung mga satanista, nasaan na? Magsilabasan kayo! Walang niya kayo. Ayaw nyo nang bumalik sa channel ko. Eto na. Tignan nyo. Masasabi na siguro kung sino talaga ang adik at bangag, tuloy. Lahat ng mga nagtaksil. Oh. Lahat ng mga nagtraidor. Oh. May balik yan. Nako. Tandaan nyo. Ano yung balik? Ano ba yung balik, Kuya? Ano yung balik? Gising ang langit. Gising langit, Nino. Anong langit na sinasabi nito? Hindi nga naniniwala sa Diyos si Duterte. Satanista yung idol mo. Hindi mo ba alam? Na satanista, di naniniwala sa Diyos? Balik yung sinasabi mo. Balik ng May karma yan. Bakit kaya? Bakit kaya nakakulong? Di ba kinarma tawag doon? Bakit kaya si Sara may impeach? Di ba Karma tawag doon? Bakit kaya, mga kababayan, itong mga kampo ng mga Duterte nag-aaway-away, hindi ba karma tawag doon? Sige. Alam niya talaga, Hindi man sa mga anak nyo. Kita nyo, ganyan sila mga kababayan. Pati yung hindi, wala namang kinalaman, idadamay na nila. Ganyan mga kababayan, kay hina ang ulo, kaya sila mga kababayan madaling mauto ng mga kampo ni Digunyo na satanista. Di mo ba? Ganyan sila, katindi. Idadamay pati mga anak, pamilya. Walastik na yan mga kababayan. Ganon kamangmang talaga ang mga DDS. Eto na nagpapatunay na. Tuloy. Sa pamilya nyo, sa inyo, humanda kayo sa hugupit ng karma. Ang gupit ng karma, sinasabi niya mga kababayan, para daw sa pamilya nyo, anak ninyo. Grabe, no? Pati mga walang kinalaman, dinadamay dito. Ganun kaulul itong mga DDS na to. Basta DDS, mga mangmang, tanga at bobo. Lang niya, tingnan nyo, dilat na dilat ang mata. Baka sabihin naman ng mga DDS na sniper dyan. Bakit ikaw, Boss Mike, patingin nga ng mata mo? Ayan, huwag ka lang tititig ng husto. Baka ma-inlove ka, medyo umitim ako, mga kababayan. Alam nyo naman, galing ako sa dagat. Dalawa kami ni Jen Angeles. Hansa rin namin ng isang araw, kaya nagpunta kami ron. Mga kababayan, di ba? Eto, dilat na dilat ang mata. Eto, yan na. Tandaan nyo, walang ginawang masama ang Pangulong Duterte. Kita nyo yung paniniwala nila, wala daw ginawang masama ang Pangulo nilang satanista, samantalang ayun na nga, sinabi na nga, di ba? Crime against humanity, murder, torture, at panggagahasa. Alam nyo ba ibig sabihin ng panggagahasa? Yung panggagahasa, hindi yata nila alam kasi mukhang pare-pareha sila. Di ba? Pare-pareha silang mga kababayan. Mga mukhang sabik sa tilapia. Para bang laging hanap nila tilapia. Tuloy. Kaya humanda kayong lahat. Mga traidor! Sino ba nag-traidor? Mga kababayan, tanong ko lang. Kasi hindi na natin maintindihan yung mga pangangatwiran ng mga kampo ni Duterte, lalong-lalo na yung mga taga-suporta nila. Yung mga taga-suporta nila talagang sobra na ang tama. Tama sa ulo, di ba, mga kababayan?
Grabe. O, isa pa, tignan ninyo. Ang mga nalilinlang nila, ha? Tignan ninyo to. Eto na, mga kababayan. Isa pa to, Nireject kita nyo, mga kababayan, ang sabi ni ate, nireject na ng ICC ang kanyang kaso. kita nyo, mga kababayan, paniwalang-paniwala sila na panalo na si Digong at nireject na daw. Nireject na daw yung kaso sa ICC. Kita nyo kung gaano kamangmang itong mga ito. Natutuwa sila sa mga fake news sa sarili nilang gawang mga kasinungalingang mga balita. Di ba? Galit na naman ang mga ito. Bakit? Eto na nyo si ate, Yes! Guys, matatawid na si Tatay Digong sa ating bansa. Makakabalik na daw si Tatay Digong nila sa ating bansa. Bakit? Bakit makakabalik? Aneng? Nireject na ng ICC ang kanyang kaso. Kita nyo? Nireject na. Nene, alam mo ba yung mga kaso niya? Oo, nanggahasa, pumatay, ng torture, nagnakaw, at marami pang iba. Marami pang iba, nene. Yan ang epekto ng mga kababayan, ng mga propaganda ng mga Duterte. Lahat yan, mga kababayan, mga taga-suporte nila, nagiging mangmang na talaga. Hindi na nila maisip kung ano pa yung mga kababayan, katotohanan. Kaya nga nung nagkaroon ng pagdinig sa TRICOM, umamin na nga sila na mga tanga at mga fake news sila. Tapos pinapaniwalaan nyo pa. Diba? Ito, pasok. Diyos na iba ito ang mga tanga eh. Tatanga-tanga ang gobyerno. Mag-isip kayo. Hindi lang sumusulat kayo kung anong gusto nyo isulat yan. Oo nga. You're telling us, yung criminal forces, gusto kong sabihin ngayon, Mr. Chair, publicly, ikaw ang tanga. Correct. Diba? Kayo ang mga tanga. Dahil ang mga pinaniniwalaan ninyo ay puro kasinungalingan pero tuwang-tuwa pa kayo. Walastik, mga kababayan. Diba? Eto na, mga kababayan. Para naman, baka sabihin nyo, walang ginagawa si Pangulong Bongbong Marcos. Pasok! Ang palasyo na tuloy-tuloy ang ginagawang pagtatayo ng mga housing units sa bansa sa ilalim ng Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH program ng Department of Human Settlement and Urban Development o DHSUD. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nasa 90 ang ongoing projects nationwide na nasa iba't ibang stages na ng development at construction, habang may ilan na rin anyang nabuo at nakapag-generate na ng halos 260,000 housing units. Meron din anyang 82 projects ang kasalukuyang nasa pre-production stage at 436 ang may pending approval. Samantala, Kita nyo, mga kababayan, sa dami ng ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos para po tayong lahat ay mapaglingkuran bilang kanyang mamamayan, bilang nasasakupan sa ilalim ng kanyang pamumuno. Mga kababayan, kita nyo pa rin ang ginagawa ng mga yan, di ba? Itong mga kampo ng mga Duterte, itong grupo ng mga satanista, wala silang ginawang maganda, wala na silang makitang maayos sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos. Samantalang kita nyo naman ang progreso ng mga proyekto. Totoo, mahirap ang bansa pa rin natin, pero hindi na kasing hirap nung panahon ni Digong. Opo nung panahon ni Digong, mga kababayan, sobrang hirap. Sa totoo lang, mga kababayan, kulang na lang ibenta ko yung katawan ko noon. Mga kababayan, kaya lang wala daw pwede, hindi daw pwedeng body contact. Kaya mga kababayan, sobrang hirap, ang daming nagpakamatay. Opo ang daming nagpakamatay nung panahon ni Digong. Tapos sasabihin nyo, maganda nung panahon ni Digong. Nako! Ako na, saksing buhay, nagpapatotoo, napakahirap ng buhay nung panahon ni Digong. Ngayon, panahon ni Pangulong Bongbong, umaayos unti-unti ang mga negosyo, ang mga ang mga pinagkakakitaan. Totoo, mga kababayan. Ngayon, masipag ka lang. Ngayon, mga kababayan, dagdagan mo yung sipag mo, madali mong mabawi yung
mga nalugi mo nung panahon ni Digunyo. Oo. O, tuloy. Pala ngayong taon, target ng DH-SUD na ma-turnover ang nasa 8,000 housing units sa Davao City. Ay, naku, kita nyo sa Davao, mahiya ka na. Hoy, mahiya kayo, mga taga Davao. Hoy, Pulong, mahiya naman kayo. Hindi nagawa ng tatay mo to, oh. 8,000 housing unit ang ito-turnover kahapon, tinurnover kahapon. Sa Davao City mismo, mga kababayan, kasi sa Davao City, maraming squatter. Aminin nyo na itinatago nyo yung mga squatter area. Kulang na lang, ang gawin nyo, takpan nyo ng tolda. Pero hindi naman yan kasi maitatago. Yung mga mahihirap na mga kababayan natin dyan sa Davao. Kaya eto, handog ni Pangulo, 8,000 housing unit ang ipapamahagi sa inyo. At hindi lang yan magtatapos. Hindi lang ho sa 8,000. Kasi mga kababayan, ang proyekto ni Pangulong Bongbong Marcos ay milyon-milyon mga housing project, mga kababayan. Grabe. Kita nyo, Davao, pinabayaan ni Pangulo? Hindi. Ang tanong ko uli, mga kababayan, ganito eh. Ito bang mga proyekto na ito ay nagawa ni Digunyo na sinasabi nila na si Digong lang daw ang maraming proyekto na hindi naman natin makita, kundi narinig lang natin sa kanyang bunganga? Di ba, mga kababayan? Lahat ng proyekto na sinabi ni Digong, sa bunganga niya marami, oo. Pero sa mga mata natin, wala tayong makita. Sa bunganga marami, sa mata wala. Oh, ganun lang kasimple. Di ba? Lovely Dominguez, Kecho. Oh. Tuloy. Juan City, Palayan City, Nueva Ecija, City of San Fernando, Pampanga, at Bacolod City, Tagoloan, Misamis Oriental, at mayroon din sa Abuab, San Mateo, Rizal, at Bukawi, Bulacan. Ang dami, mga kababayan, pinakyaw na ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi na namimili ng lugar, mga kababayan. Lahat po ng mga lalawigan at lungsod ng Pilipinas, mga kababayan, tinambakan na ni Pangulong Bongbong Marcos ng kanyang proyekto. Kaya hindi na ho maitatanggi na talagang si Pangulong Bongbong Marcos, minamahal na ng husto ng mas nakakaraming Pilipino. Ay bakit kanyo, mga kababayan? Tignan nyo naman ang mga Pinklawan. Di ba? Hindi na nga nagre-reklamo. Tandaan nyo, mga Pinklawan, mas marami sa grupo ng mga satanista. Nung nagkaroon ng halalan, mga kababayan, halos kalahati ang nakuhang boto ni Nanay Lenny ng mga Pinklawan. Tapos sasabihin nyo, mas marami kayo. Nakita nyo ba yung kanyang mga panawagan? Di po ba? Yung mga panawagan nilang mga rally noon ng mga Pinklawan, binabasta-basta nyo? Ay yung buong Makati. Lahat yun, Ayala, at yung mga avenue dyan. Yung buong kahabaan ng Ayala, Buendia, at kung ano-ano pa. Pinuno nila ng kulay pink. Kita nyo, mga kababayan ko. Tapos sasabihin nyo, mas marami kayong mga satanista. Di ba? Hindi. Akala nyo lang yan, guni-guni nyo lang yan. Yung nakikita nyo na tao na yan, hindi marami yan. Ilan ang tao sa Pilipinas? Ilan ang populasyon? Milyon-milyon. Daang milyon. Diba? Daang milyon. Sabi ni Red, 10 million hardcore, kakamping yan. 10 million, solid yan. Kita nyo? Ayan, sigurado. Sa inyo, puro bunganga lang kayo. Sasabihin nyo, 32 million kami. Hindi nyo tinanggal yung mga loyalista. Ang loyalista sa 32 million nyo, 30 million. Ilan ang natira? 2 million. Yun, yung mga grupo na satanista na mga sumisigaw. Oo. Ay, nako. Eto na, mga kababayan. Yan ang ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Eto naman, mga kababayan. Tignan natin ang pag-uulat naman ni Anino. Anino, pasok.
Sabi ng puting ahas. Ano? Nako, ito palang si Inday Duterte, umaarte. Na? Na baka magkumuha sila ng legal assistance from the ICC. Ay, bakit daw? Bakit? Mahirap pa sila? Oo. Kumukuha daw ng legal aid. Nako! Sige, tuloy. Pahiwatig na ako sa kanya na kung pwede mag-apply ng legal aid Nako! dyan sa loob ng ICC. Kita nyo, matapos nga mga kababayan na lumabas at maging viral, trending, ang pagpapapraise ng mga ari-arian ni Digong, eto na naman si Sara! Nagdadrama na para bang kawawang-kawawa at mahirap talaga sila. Walang niya, Sara. Ano ba? Para bang mga kababayan dito sa Pilipinas, dahil mahirap tayo, kukuha tayo ng abogado, hingi tayo ng PAW lawyer, hingi tayo ng tulong sa PAW. Mga kababayan, ganun ang ginagawa ni Sara. Samantalang mga kababayan, kayang-kaya naman nila na na pumunta ron, buong pamilya, pabalik-balik nga sila ron. Di ba? At isa pa mga kababayan. Isa pa mga kababayan si Hanilet. Ano sabi ni Hanilet? Gusto ko nga padalan ng tulong si Sara ng pera, hindi naman sumasagot. Ang madali ang sagot ng ICC is, teka nga, bago ka kumuha ng legal aid, tingnan muna natin. Tingnan muna natin yung pera ninyo. Kung qualified kayo sa legal aid. Correct, mga kababayan. Sa tingin nyo, yung taong mayroong mga trilyon-trilyon, bilyon-bilyon na pera, kailangan ng legal aid yun? Kailangan parang PAW, ganon? Sige nga, mga kababayan, kung hindi mga kababayan, ito si Sara, paawa na lang. Diba? Tuloy. Inyo, Ayan na. pamilya namin, hindi ho manghihingi o magsusolicit sa inyo ng Maliwanag yan. Ang pamilya po namin ay hindi po manghihingi o magsusulisit ng pera sa inyo. Maliwanag po yan. Kasi po, alam naman ni Hanilet na marami silang pera. Na hindi nga yan malaman kung saan ang galing talaga. Di po ba? Bilyon-bilyon. Oo, trilyon ang pera ng mga yan. Tuloy. na anong financial na tulong. Kami nga ni VP Inday nagtutulakan. Nung nasa Davao Kita nyo, nagtutulakan pa sila kung sino yung gagastos. Dami nilang pera. ako, sinabihan ko na si Inday. Sabi ko, bigyan mo ako ng magpadala ako. Paano ko ipadala? Hanggang ngayon, hindi niya ako sinasagot. Kita nyo, mga kababayan? Sa sobrang yaman nila, si Sara naisip niya, alam nyo naman kahit na papano, si Sara, naging abogado siya. Siyempre, mga kababayan, yung mga estilo ng mga paawa, yung mga estilo na, na para bang kinakawawa sila wala silang pera. Hindi ho totoo yun, mga kababayan. Kaya yung hinihingi ni Sara Duterte sa ICC, malabo ho yun na mapagbigyan. Yun ho ay alibay na lang. Hello? So, ganun kami. So, yung mga makapalang mukha dyan, parang awa nyo na. Parang awa nyo. Naghanap ka pa ng makapalang mukha, nasa tabi mo na. Oy, Marley ka, biglang nalungkot yung mukha mo. Kaya daw, mga kababayan, yung mga makakapalang mukha dyan, hindi niya alam, nasa tabi na niya. Tignan nyo naman ang itsura, Hanilet, nasa tabi mo na. Makapalang mukha, naghanap ka pa. Ayan na nga sa tabi mo. Sige. So, yung mga makapalang mukha dyan, parang tinamaan. Sabi ni Marley ka. Walang yaka pa, Harley ka. Kakaiba ka talaga. Sige, tuloy. awa nyo na. Parang Maawa daw kayo, Maharley ka. Roque, ikaw na pinaparinggan at saka si Maharley ka.
Walang yan. Ito lang. Awa niyo. Oh. Aba, Sarah, so anong ginagawa mo't nag-iinarte ka? Na Oo gusto mo nga. ng legal aid? Ayan, Oh. sinasabi na nga ni Hanilet na Oh. ako magpapadala. Parang Oh. awa mo na. Oh. Ba't di mo sinasagot? Syempre. Kasi nga magpapaawa si Sarah sa ICC. Alam ka naman na hindi siya magpaawa doon. Baka mamaya, tuluyan ng ipapres yung kanyang mga ari-arian. Sabi nila, habang umaandar ang proseso dyan sa ICC ng mga kaso ni Digong, ay pwede na hong i-freeze lahat ang mga ari-arian. Kahit na ano pa yan, kanino pa nalipat. Damay-damay yan, mga kababayan. Sige, tuloy. Kaya ba biglang kambyo? Kasi iimbestigahan na ng ICC ang kayamanan ninyo. Is that why? Makinig tayo sa puting ahas. Puting ahas. Oo, pinapakita lang yung white gold, mga kababayan. Itong si Anino, pinapakita yung white gold. Anino, alam na namin, totoo yan. Oo, white gold, na puting ahas. Hindi, silver yan, silver. Ano? Nag-aaway ba kayo ni Hanilet? Ay, sinabi ko na yan, Anino. Chinismis ko na yan na merong hindi pagkakasundo. Itong si Sarah at saka si Hanilet. Malamang sa mga kapirahan. Kasi, tandaan nyo mga kababayan, siya magpapamilya. Ano ang mga cause ng away? Diba? Ano? Mana. Pera. Diba? Dalawa lang mga kababayan lagi Mana at pera. Tanggalin nyo. Ang pera at saka mana, tignan nyo. Nagmamahalan yung mga magkakapatid. Subukan nyo. Kaya nga pagka kayo nagkaroon ng reunion mga kababayan, ang gawin nyong pag-game, yung mga pag-game ninyo, gawin nyo agawan ng lupa. O kaya agawan ng mana. Yan. Mga kababayan, kakaiba Kaya kailangan mga kababayan sa maraming ipapamana dyan, dapat, ngayon pa lang na kayo'y buhay, pinaplano nyo na kung paano nyo hati-hatiin. Lagyan nyo na ng pangalan, isa-isa yung mga anak ninyo. Para nang sa ganun, mawala man kayo sa mundo, alam nyo na hindi magkakagulot, hindi mag-aaway-away tong mga to. Alam nyo mga kababayan, ito pa isang problema sa mga magkakapatid, sisingit ko lang dahil dito sa pag-aaway-away ni Sarah daw at ni Hanilet. Tandaan nyo, kayong mga magkakapatid, dapat kayo solid. Yung mga asawa kasi mga kababayan, yan yung mga nagpapagulo. Yung mga sambit. Pero yun yung mga kababayan, yung usapin, yung usapin na ang dapat mag-uusap lang yung magkakapatid, abay makikisaw-saw. Yung alin, yung asawa. Na dapat hindi nyo hinahayaan. Bakit? Kasi nga sila mismo ang magiging maglilikha ng kaguluhang magkakapatid nyo. Sasabihin ng asawa, ganito, lakas makasulsol, mga kababayan. Bakit ikaw? Yan lang. Bakit? Bakit yan? Ikaw, ganyan lang yung namana mo. Bakit yung kapatid mo? Bakit ganun? Mas maluwag yung lupa nila. Bakit ikaw? Eto lang. Etong bahay lang na maliit at itong maliit lang na sula. Dito mga kababayan, hindi naman nila alam kung ano pinagdaanan ng pamilya na yan. Maaaring nauna na naibigay sa kanyang asawa yung mana. Kaya yun na lang yung napunta. Pero mga kababayan, eto, tandaan ninyo, mga kababayan, lagi ko itong sinasabi sa mga ibang tao, na huwag nyong hahayaan, eto, ulitin ko ulit, huwag nyong hahayaan na makisali yung inyong mga asawa sa inyong mga problemang magkakapatid, lalong-lalo na sa pera at sa mana. Kasi kayong mga magkakapatid na lumaki, magkakasama, sigurado magsusumpaan kayong magkakapatid dahil sa kanila. Oo, dahil sa kanila magsusumpaan kayo. Di ba? Baka nga doon umabot pa, magpatayan pa kayong magkakapatid Ito pa mga kababayan hindi ko naman nilalahat Hindi ko nilalahat pero di ko naman binabawasan.
pati yung mga anak. Oo, pati yung mga anak, idadamay nila. Biruin ninyo, yung problema nila na mga matatanda, pati yung mga bata, idadamay. Oh, wag kang pumunta doon sa pinsan mo. Wag kang sasama dyan sa pinsan mo na yan. Diba? O ano, yung ba yung magiging maganda? O kaya, Sarah, magkasundo na kayong dalawa ni Hanilet. Wag nyo nang pag-awayan yung mana. Di ba ba, mga kababayan? Wag nyo nang pag-awayan yung mana-mana na yan. Pagtulungan nyo na lang kung paano ninyo mapapawalang sala si Digong. Oo, ganyan na ganyan sila. Sige, tuloy. Oh my God, pera ba yan? Para na lang magtulungan na lang para kay Tatay Diggs, lunukin na ang pride at lahat. Baka mabukalkal pa lahat ng tagunyong yaman. Yan na nga. Sa ginagawa nilang yan, baka mabukalkal pa, mabungkal pa, mahukay pa, lahat ng mga pera na mga pinagtatago ninyo. Our beloved Boss Mike